Madalas nagkakasala tayo kapag may humahamak sa atin, hindi ba? Sa huling linggo ng Adbyento, pag nilayan natin ito, ano ang gagawin mo upang hindi ka maging apektado ng mga taong umalipusta sa iyo? Para sa mabuhay buhay tayo na po't magkapet, pandasal. Natrol ka na ba? Hindi maiwasan ang mga taong ayaw sa atin. Ngunit may tatlo akong estratehiya upang mapanatiling matatag ang aking kalooban sa gitna ng kanilang pang-aalipusta. Alalahanin lagi ang mga layunin at pinapahalagahan mo sa buhay. When you have a clear direction and strong convictions, the opinions of detractors won't have the power to sway you from your path. St. Paul says, I press on toward the goal for the prize of the upward call of God in Christ Jesus. I-google ang iyong oras sa mga taong nakakaintindi at nanghihikayat sa iyo. Tutulungan ka nilang manatiling motivated at ipaalala sa iyo ang iyong halaga sa panahon ng pagdududa sa sarili. Kailangan piliin ang mga positibong impluensya sa atin. Panghuli, ang pagpapatibay ng ating self-confidence and resilience. It's crucial to develop a strong sense of self-worth and believe in yourself. When faced with criticism or negativity, remember your strengths and accomplishments. Don't let the words of detractors define you. Manalangin po tayo. O Panginoon Jesus, tulad ng iyong karanasan, patatagin at paalalahanin mo kami sa aming halaga na galing sa bukal ng iyong pagmamahal. Amen.